5 years kang hindi nagparamdam, ni hindi ka man lang nagpaalam. We're best friends, no secrets dapat, but in the past 5 years, it feels like wala akong best friend at mukhang ganun ka din. Himutok ni Belle. Sinikap kong lumapit sa kanya pero umuusod siya palayo sa akin. Belle, sorry. Mahinang sabi ko habang nakayuko ako sa kanyang harapan. Si kuyang may kasalanan sa'yo, hindi ako. Kaya dapat kinausap mo ko para natulungan na lang sana kita. Masungit na sa question niya. Magagawa mo sa akin yun? Paghahamon ni Judah sa kapatid. Of course, hindi porket kapatid kita. Kuya, kukonsintihin na kita. Matapang na sagot dito sa kuya niya. I thought you love me. Pag-iinarte ni Judah. Of course, I love you kuya. That's why I want you to learn. Pangaral nito sa kuya niya na para bang siyang mas nakakatanda. You also love Sheila, right? So why don't you forgive her? Pangungonsensya ni Judah dito. Napatingin ako sa kanya pero kinindatan niya lang ako. Kasi... Hindi na tuloy-tuloy na sabi ni Belle. Nagulat na lang kami nang maya-may humihikbi na to. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ko. Nakatalikod to sa akin kaya naman sinikap kong iharap siya sa akin. Pero nagulat ako nang bigla na lang itong yumakap sa akin. Gaga ka talaga! Namiss kita! Biglang burst out niya. Dapat sinabi mo sa akin para natulungan kitang bugbugin si kuya. Umiiyak na sabi nito na ikinatawa ko. Shh! Tumahan ka na nga. Sorry na kung nawala akong bigla pero nandito na ako ulit hindi ba? Pag-aalo ko sa kanya. Ewan ko sa'yo. Pagmamaktol niya pero mas lalo lang hinigpitan ng yakap sa akin. Namiss kita best friend. Namiss din naman kita. Malambing na sagot ko sa kanya. Pero bakit? Hindi na natuloy ang sasabihin nito nang biglang dumating ang kambal. Daddy? Who is she? Tanong ni Jumad. Agad na pabaklas ng yakap sa akin si Belle. She's your Tita Belle man, my sister. Sagot ni Judah dito. Really? So you are like me and Shilin? Dagdag tanong pa nito. Yup, masiglang sagot ni Judah dito. Madaling nagustuhan at nakasundo ng mga bata si Belle. Do you love cars, Jumad? Malambing na tanong ni Belle dito. Yes po, Tita. I also watch car racing. I want to be a racer someday or a swimmer. Pagbibida ni Jumad. Really? Natatawang naiilang na sabi ni Belle. Then, you should meet your Tito Axel. Hindi ko alam kung bakit parang hirap siyang banggitin ang gusto niyang sabihin. You should meet your Tito Axel. Pahayag ni Judah na kabababa lang. Yeah, you should meet your Tito Axel. Your Tito. Naiilang na singit din ni Belle. Why? Tanong ni Jumad. Ask your Tita Belle. Fan na fan niya ni Tito niyo eh. Natatawang asal ni Judah. Agad namang binato ni Belle ng tropilo ang kuya niya. Shut up kuya, inis na singal nito. Why? Nagtatanong yung pamangkin mo. Sagutin mo naman. Natatawang pangungonsensya ni Judah. Napairap na lamang si Belle dito. Why should I meet him, Tita Belle? Pang-uusisa pa rin ni Jumad. Ilang lunok munang ginawa ni Belle bago ito sumagot sa mga katanungan ng kanyang pamangkin. He is a racer. Panimula niya sa mahaba-haba nilang pag-uusap ni Jumad. Si Shilin naman ay busy lang sa paglalaro habang si Belle at Jumad ay pinag-uusapan si Axel. Plano namin ni Judah na enroll si Jumad sa isang swimming class. Gusto niya daw kasing matuto nito. Si Shilin naman ay puro pagtugtog lang ng instrument ang gusto. Sandali lang po ba kayo, Mommy? Malambing na tanong ni Shilin. Lumuhod ako para mapantayan siya. Oo baby, may pupuntahan lang kami ni Daddy sandali. Sagot ko. Isasama kasi ako ni Judah para bisitahin ng pinsan niyang si Fabian sa ospital. Nanganak daw kasi ang asawa nito. Kaya naman kay Belle muna namin iniwan ng kambal. Kailangan pa ba talagang kasama ko bukas? Tanong ko habang bumabiyahe kami. Sandali ako nitong sinulyapan. Of course, nakangiting sagot niya. Nahihiya kasi ako. Alam mo na hindi maganda ang hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang hinawakan itong aking kamay. Okay nang lahat, Sheila. Kinausap ko na sila tungkol sa pakikitungo nila sa'yo. Ipinaintindi ko na sa kanila ang lahat. Paniniguro niya. Si Ate Yuri? Kinakabahang tanong ko. Dahil kahit papaano hindi pa rin nawawala ang pangamba ko sa anumang pwede niyang gawin. Nasa rest house namin siya sa Cavite. Nagpapagaling. Masyado siyang na-depress. Hindi namin alam kung bakit nagkaganon siya. Yung anak niyang si Alina ay na kay Tito Jethro. Dugtong nito. Judah, yung nangyari kay Lola. Shh! Let's forget about that, Sheila. Okay na si Lola. Sigurado nga nasa biyahe na ngayon yung pabalik dito sa Philippines.
Putol niya sa sasabihin ko. Hindi niya ba nakausap si Lola tungkol dun sa nangyari? Pag-uusisa ako. Ayaw niya magsalita. Malungkot na sabi nito. Saan ba siya galing? Change topic na tanong ko. Sa Macau, matagal na nga gustong umuwi nun. Lalo nang nalaman niya nandito ka na't yung kambal. Lagot ka daw sa kanya. Kukurting ka daw niya sa singit. Natatawang pananakot nito. Eddie, mas lalong hindi na lang ako pupunta bukas sa reunion. Natatawa pero kinakabahang sagot ko. Nakapunta nga siya ng Macau, sa bahay pa kaya natin hindi niya magawang pumunta para kurutin ka? Natatawang pananakot niya. Judah! Pagmamaktol ko. Lagot ka! Pangasar niya saka ko tinawanan. Nakakainis to, hindi ka nakakatulong. Nakakatakot pa naman magalit yung si Lola. Pagsusumbong ko pero wala siyang ginawa. Kung hindi asarin na tawanan lang ako. Hey! Masayang bati ni Fabian pagkadating namin. Congrats bro! Bati ni Judah dito. Congrats! Nakangiting sabi ko din. Naku, thank you. Magiliw na sagot niya saka kami pinatuloy sa loob. Halata ang puyat at pagod sa mukha ni Fabian. Pero lubos itong natatakpan ng saya dahil na din sa itong first time baby nila. Pagkapasok namin inaabutan namin si Cynthia na karga-kargang baby girl nila. Ang liit! Naamis na po na ni Judah sa sanggol na balot ng puting lampin. Gago, syempre kalalabas lang yan. Natatawang sabi ni Fabian at sa kanya ito maingat na kinuha kay Cynthia. Gusto mong kargahin? Nakangiting tanong nito. Lumipat-lipat ang tingin nito sa amin na para bang humihingi siya ng permiso. Agad ko siyang initian at tinanguan. Dahan-dahan lang, nakakatakot. Natatawa pero kinakabahang sabi nito. Baka umiyak to, mahinang sabi ni Judah habang karga-karga ng bata. Ay, bagay na bagay. Bakit hindi niyo pa sundan yung kambal para naman may binibaby ka na ulit? Natatawang suwestyon ni Fabian. Dito pinansin ni Judah. Tumisa sa akin na para bang walang sinasabi ang pinsan niya. Lumapit siya sa akin at pinakitang hawak niyang baby. Ang liit no, nakatakot hawakan. Mihinang sabi nito. Tuwang-tuwa siya habang hawak-hawak niya to. Kakaibang kislap sa mata ni Judah ang nakikita ko. Tuwang-tuwa siyang kargahin ng batang yon, lalo na siguro kung anak niya. Kaya naman agad akong dinapuan ng konsensya ni hindi man lang niya nahawakan o nakita man lang yung kambal noong maliliit pa ito. Hindi siya nagkaroon ng chance na kargahin ng kagaya nito yung dalawa. Tapos ngayon ay hindi ko man lang siya mabibigyan ng kahit isa pang anak. Baby, paano nag-breastfeed sa'yo yung dalawa? Tanong nito habang nasa labas kami ng kwarto at nakaupo. Bini-breastfeed pa kasi ni Cynthia yung baby dahil umiyak ito kaya naman lumabas na muna kami. Eh di kung sino yung unang umiyak. Nakangising sagot ko habang nai-imagine yung kambal ng baby pa sila. Paano kung nagsabay silang umiyak? Di syempre si Jumad mo. Grabe napakatakaw nun. Tapos kapag hindi mo siya na breastfeed agad, ang ngawa. Sisiling pa nga naghihintay na matapos siya. Natatawang kwento ko. Napalinok ako na makita ang titig na titig sa akin si Judah habang kinakwento ko yun para bang sobra niyang gustong marinig ang kwento na yun na parang kahit isang salita ay ayaw niyang lumagpas sa kanyang pandinig. Sorry, agad kumunot ang noon niya sa aking sinambit. Why? Kasi hindi mo nahawakan ang kambal ng ganon. Kasi tinago ko sila sa'yo. Kasi iniwan kita. Nahihiyang sagot ko. Marahan itong inangat ako sa pagkakayo ko. Kasi nga 'di ba nasaktan kita. At saka hindi mo naman kasalanan yun. Ako ang may kasalanan dahil ako nagtulak sa'yo palayo. Pero ngayon hindi pa kita mabigyan ng anak. Nalulungkot na sabi ko. Hindi na kailangan baby. Malambing na paniniguro niya at saka ako hinila para yakapin. Pero, Sheila, I said hindi na kailangan di ba? Tumango na lang ako dahil baka may inis pa ito sa kakulitan ko. Hapon na nang makaalis kami sa ospital. Kaya naman nagpaalam ako kay Judah na magdi-dinner ako kasama si Luis. Nakausap ko na si Elijah. Panimula nito. Ano sabi? Aalis na kami 2 weeks from now. May kailangan lang siyang asikasuhin then alis na kami kaagad. For sure magpapaalam pa sa yun bago umalis. Kwento niya. Tumango na lamang ako. Gusto ko rin namang makausap si Elijah bago sila umalis. Pagkatapos nun ay naghari ang katahimikan sa aming dalawa na agad pinuna ni Luis. May iba ka bang pakay? Ano ba yun? Nanining kita matang tanong niya sa akin. Hindi ako nakapagsalita dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Spill it. Utos niya. Luis, pwede pa ba? Hindi na pwede, Sheila. Seryoso sagot ito na parang alam niya na agad na gusto kong sabihin.
Pwede naman naming itry, hindi ba? Di cesarean ulit ako. Session ko na para bang napakalaking posibilidad na pwede talaga yun ang gawin. Marahan to umiling-iling sa akin at hindi na napalitan ng pagkaseryoso ng kanyang mukha. Napakadelikado, Sheila. Paano kung hindi lang 2 months makoma? Paano na yung kambal mo? Akala ko ba napag-usapan nyo na yung mag-asawa? Pangatuwiran ito. Oo, pero tapos ang usapan, Sheila. Hindi pwede, pinalnasabi nito. Di anong magandang gawin? Gusto kong bigyan si Judah ng kahit isa pang anak. Pagpupumilit ko, desperada na rin ako. Sheila, can you shut up? Insta sabi nito. Alam mo hindi pwede. Dahil inoobserbahan pa yung namumuong tumor dyan sa kaliwang ovary mo. Buti nga't hindi ka pa talaga kailangan tanggalin yan. Dahil hindi pa malignant. Pero Sheila naman, sarili mo munang isipin mo ngayon. Tanggap na ni Judah na hindi mo na siya mabibigyan ng anak. Okay na yun. Don't take the risk, Sheila. May kambal ka. Giit nito. Agad ako ng lumo. Ang nagbabadyang luha ko'y unti-unti na ding tumulo. Wala naman ako, Silbi. Inutil na ako. Umiyak na sabi ko. Hindi ko alam kung bakit biglang tumawa si Luis at tinampas ako sa braso. Bakit? Yan lang ba silbi mo sa mundo? Ang mga anak? Natatawan tanong niya. Umiling ako pero patuloy pa rin sa pag-iyak. Kaya naman mabilis itong lumapit sa akin para daluhan ako. Sheila, alam mo ba sobrang nakaka-stress ang buhay mo? Ang dami mong secrets. And I recommend na umpisa mo na sabihin kay Judah lahat. Pag-aalo niya sa akin. Pagka-uwi ko'y naabutan ko pa si Judah na busy sa harap ng kanyang laptop. Kaya naman napagpasyahan ko munang mag-shower na lang. Medyo nagtagal din ako sa loob ng banyo dahil hindi pa din mawala sa aking isip ang bagay na dapat at hindi dapat sabihin kay Judah if time comes. Naka-bathrobe akong lumabas ng CR at nagtungo sa cabinet namin. Busy ako sa paghahanap ng may susuot na damit na biglang yumakap to sa akin patalikod at hinalikan ako sa ilalim ng tenga. Kaya naman agad ko siyang hinarap. Kinawit kong 2 braso ko sa laag niya, tinalikan siya na agad din naman niyang sinuklian ng nakakalasing na halik din. Napapadaing ako na lalong lumalalim ang halik nito at isinandal pa ako sa cabinet at dingin ang kanyang sarili sa akin. Mabilis niyang natanggal ang pagkakatali ng robe ko, kaya naman agad kong naramdaman ang lamig. Pagkatapos niya matanggal ay mabilis naman niya akong hinalikan at saka malayan naglakbay ang kamay niya sa buong katawan ko. Marahan ko siyang tinulak at tinampas sa dibdib. Ang daya mo talaga palagi. Masungit na sabi ko na ikinatawa niya, kaya agad naman niyang hinubad din ang lahat ng damit niya. Matapos yun ay mabilis niya akong binuhat papunta sa may kama. Maingat akong inangkin ni Judah. Oh baby, I'm coming. Hingal na sabi nito nang maramdaman kong tatanggalin niya lang sa kanya dahil naabot niya na ang dapat niyang maabot, ay mabilis kong hinarangan ang pang-upo nito dahilan kung bakit hindi niya ito maalis doon. Shit! Daing niya't nagpumilit tanggalin ang pagkakahawa ko sa pangupo niya. Nang hindi niya na mapigilan ay doon na niya nailabas yun sa loob ko. Mahinang daing nito tagad ako niyakap na mahigpit. Kinabahan ako na matapos na't nakasubsob pa din si Judah sa aking leeg. Judah? Tawag ko sa kanya. Dahan-dahan ito nagangat ng tingin sa akin at seryosong tumitig sa aking mga mata. I want you to always feel me, baby. But I don't like the idea that is running in your mind. We will not take the risk, Sheila. Malambing na sabi niya. May inabot siya sa may drawer dahilan para mapaupo na ito. Sit and drink this. Safe to, sabi ng doktor. Hindi ako nakagalaw sa gusto niyang ipainom sa akin. Gusto niya ako mag-pills. Ibig sabihin, tanggap na niyang hindi ko na siya mabibigyan ng isa pang anak. Dahil sa hindi ko paggalaw ay kinuha na ni Judah ang baso. Akala ko isusubo niya sa akin pero nagulat ako nang ilagay niya ito sa bibig niya saka ako'y nalikan. Dahil doon ay mabilis niyang nailipat sa bibig kong gamot saka ako agad pinainom ng tubig. I love you, baby. Malambing na sabi nito at saka ako'y nalikan sa noo. Sheila, iha, masayang salubong sa amin ni Mommy. Mommy, tawag ko din sa kanya saka ginantihan ng yakap niya. Daddy, who is she? Mausisa na naman tanong ni Jumad sa likod ko. Humiwalay ng yakap si Mommy sa akin at saka hinarap ang dalawa. Ito na bang mga apo ko? Maluha-luhang sabi nito. Tumango ako't nginitian siya, kaya naman agad itong lumuhod para pantayan ng dalawa. Ang ganda at ang gwapo, puri niya sa mga ito habang marahang hinahaplo sa mukha ng dalawa. So, lola din po namin kayo? Tanong ni Jumad dito. Tumango lang si Mommy Elliot agad niyakap ang dalawa. Sheila, iha, tawag naman ng daddy ni Judah sa akin. Daddy, welcome back.
Masayang sabi nito at saka ito naglahad ng kamay para mayakap ako. Thank you po, nahihiyang sagot ko. Look, Daddy, ang gwapo at ang ganda ng mga apo mo. Ang tanda na talaga natin, natatawang sabi ni Mommy. Hi there kids, magilo na tawag ni Daddy sa mga to. Hello po, sabay na sagot ng kambal. Lumapit siya sa mga ito at binuhat si Shelin. What's your name, baby? Malambing na tanong niya. My name is Shelin Blight Gordon po, magalang na sagot ito. Pueblo, baby, malambing na pagtatama ni Judah. Oops! Natatawang sabi ni Shelin at napataki pa ng bibig. Agad naman natawa si na Daddy at Mommy sa inakto nito. How about you, baby? Baling naman niya kay Jumad. Agad na palitan ng pagkakunot ng noong mukha ni Jumad at humalikip-kip ito. I'm not baby, tamad at medyo iritadong sabi nito. Agad na laki ang mata ni Daddy at napangisi. Manang-mana, nakangising sabi nito. Napatawa ng mahina si Judah dahil sa reaksyon ng Daddy niya. Introduce yourself, man. I'm Jumad Levy Gordon Pueblo. Whatsoever, tamad na sabi nitong kinatawa namin. Ang lakas ng dugong Pueblo nito, natatawang sabi ni Daddy at ginulong buhok ni Jumad. And this girl is so sweet, manang-mana sa Mommy. Malambing na baling ito kay Shelin na walang ginawa ko hindi ang ngumiti. Oh, nandito na si baby Shelin at si paring Jumad. May ingay na sabi ni Bal at parang hayok na pinaghalikan ng dalawa. Tita, I want to meet Tito Racer. Masiglang sabi ni Jumad at agad na buhayan ng dugo. Agad kumunot ang noo ni Mommy at ni Daddy. Kaya naman si Judah na sumagot sa kanila. He wants to meet Axel. He want to become a car racer, right man? Yes, of course. Can I meet him? Can I meet him, please? Nagmamakaawang pakiusap nito. Of course, iho. Sasamahan ka na Tita Bel mo. Sagot ni Daddy sa kanya. Thank you, sir. Masiglang sabi nito at sumaludo pa. Hala, bakit ako? Si Marcos na lang. Depensa ni Bel. Ano problema nito? Tara, Jumad. Puntahan natin ang Tito Axel mo. Yaya sa kanya ni Marcos na pinsan nila Judah. But I don't know you. Nakangusong sabi ni Jumad. I'm your Tito Marcos, pagpapakilala nito. Okay, but I want Tita Bel to come with us. Please, paglalambing niya. Samahan mo na baby. Pakiusap ni Mommy kay Bel. Ay, may magagawa pa ba ako? Ang cute mo, nakangiting sabi nito, saka siya hinilan si Jumad. Ikaw naman sweetheart, ipapakilala kita. Sabi ni Daddy kay Shelin at magkasama nila ni Mommy inakay to. Solo na naman kita. Mapangasar na sabi ni Judah at inakbayan pa ako. Inirapan ko na lamang siya. May ipapakilala ko sa'yo. Pilong sabi nito tinila ko kung saan. Nagpahila na lamang ako sa kanya. Dumaan pa kami sa mahabang buffet at sa mga ilang naglalakihang round table. Maya-may natanaw ko na sila Daddy, Mommy at Shelin na nakatayo sa harap ng isang round table. Agad kumalabog ang puso nang makita kung sino nakatalikod sa amin. Kamukhang kamukha ni Sheila ang isang ito. Natatawang sabi nito. Granny! Malambing at natatawang tawag ni Judah dito dahilan para mapalingon ito sa amin. Pagkaharap niya ay agad nagtuluan ng luha ko. Meet my wife, Lola. Natatawang sabi ni Judah pa din. Hindi na ako nakapagpigil at agad na akong lumapit at niyakap siya. Lola! Okay ka na, Lola? Umiyak na sabi ko dahil para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan nang makitang maayos na siya ulit at malakas. Umalis ako noon na wala pa siyang malay. Pero ngayon ay nagbalik na ang dating sigla niya. Namiss ko po kayo. Sheila, malambing na tawag niya sa pangalan ko. Namiss din kita, Iha. Pero Diyos mio, wag mo naman akong patayin at hindi ako makahinga. Natatawang reklamo niya sa mahigpit kong pagkakayakap. Ay, sorry po. Hinawakan itong dalawang kamay ko at pagkatapos ay marahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Mukhang tao ka na, Iha. Natatawang sabi niya ikinatawa ko din. Si Lola talaga. Natatawang sabi ko. Mommy! Mommy! I finally meet Tito Racer! Masiglang tawag ni Jumad na buhat-buhat niya Axel habang papalapit sila sa amin. Sa gilid naman ay nakasunod na si Bel. Daddy, I meet Tito Racer! Hindi makapagpigil na sabi nito. Abay iho, ikaw na ikaw talagang isang ito. Namiss na sabi nito kay Judah habang hindi maalis ang tingin kay Jumad. Maya may bumaling to sa akin na may malaking ngiti sa labi. Ang galing mo, Iha. Kuhang-kuha mo ang teknik para makabuo ng kambal. Ang galing mo. Natatawang sabi nito at saka ko pabirong kinurot sa tagiliran. Agad uminit ang pisngi ko.
Lola, ako nagtodo effort kaya sa akin galing ang technique. Hindi ka Sheila? Natatawang sabi ni Judah. Pero kay Sheila ko yung tinuro. Di ba iha? Lalo akong napayukot na pakagatlabi pa. Hindi niyo naman po naituro sa akin Lola, niyang sabi ko. Si? Pagbibida ni Judah. Nagkibit balikat si Lola. Ang galing mo apo, manang-mana ka sa lolo mo. Natatawang pagbibida nito. Lola, daing na ba na naging dahilan ng tawanan nila? Pagkatapos ng kainan ay may mga ginawa silang palaro para naman sa mga bata. Nagulat nga ako at nawala ang pagiging mahihain ng kambal. Si Axel naman ay hindi makaalis sa nakahilerang tanong ni Jumad. Wala namang ginawa si Lola kung hindi asarin ako sa kanina pang teknik na pinagsasabi niya at ang baliw na si Judah ay lalo patong ginatungan. Nang dumilim ay tinawag ang lahat na lumabas para sa inihandang fireworks display. Hoy Judah, dun ka nga sa loob. Mamaya murahin mo na naman ako dahil sa paputok na yan. Natatawang baling sa kanya ni Fabian. You asshole, dun ka nga. Inis na bulyaw niya dito. See? Pangasar ni Fabian saka tumawa. Shut up, inis na singal ni Judah. Daddy, are you afraid of fireworks? Tanong ni Shailene. Of course not. Daddy is big na and he is brave. Why would he be afraid of fireworks? Pagbibidang sagot ni Jumad sa kapatid. Right, Dad? Yeah, of course. Nag-aalang ang sagot ni Judah dito. Pumasok ka na sa loob. Sasabihin ko na lang sa dalawa na may kailangan kang gawin. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Pangumbinsi ko sa kanya. Umiling-iling ito't nginitian ako. Ano ka? Paputok lang yan. Matapang na sagot niya. Sure ka ba? Paniniguro ko. Tumangutango ito't pinigyan ako ng sandaling halik. Hoy, bawal ang PDA dito. Singal ni Fabian sa kanya. Gago. Natatawang sagot ni Judah. 1, 2, 3. Malakas na bilang nila at kasunod noon ng malakas pero magandang fireworks display na napapanood namin. Sobrang ingay, sinabayan pa ng malakas na tawa at lalo ng sigawan ng mga bata dahil sa tuwa. Ang iba pa nga ay tumatalon-talon pa. Shit! Mumuntinday ni Judah. Okay ka lang ba? Pumasok na kaya tayo? Malakas na sabi ko sa kanya dahil hindi kami magkarinigan. Marinitong napapikit na para bang sobrang sakit ng ulo niya. Kaya naman wala na akong ibang choice kung hindi hilahin siya papasok. Kahit papano ay naibsan ng ingay dito. Eto, uminom ka muna ng tubig, abot ko sa kanya. Medyo nahilo lang ako sa usok, palusot niya. Magpahinga ka kaya muna sa itaas? Nag-aalala lang sa question ko. I'm okay baby, wala lang to. Paniniguro niya sa akin. Tinabihan ko siya sa may sofa at agad siyang yumakap sa akin. Maya-may nawala ng putukan at mabilis na nagsipasok na ulit sila. Pero lubos na umalingaw-ngaw ang iyak ng isang batang babae. I want mommy! I want mommy! I don't like her! Humahagulol na sigaw nito. Alina, huwag ka na umiyak. Nandito naman sina lolo't lola. Nandyan din ang mga tita mo. Tingnan mo mga pinsan mo naglalaro lang. Pag-aalo ni Tito Jethro. I want mommy! I want mommy! Please! Sigaw nito. Nanahimik ang lahat at tangis sa kanya lang nakatuon ng pansin. Ang iba ay naawa pa dito. Kawawa naman yung bata, pati siya nadadamay. Problemadong sabi ni Judah. Kay Ate Yuri bang anak yan? Tanong ko. Tumangutango ito bilang sagot sa akin. Pinagmasdan kong batang babaeng iyon at agad ko na puna kung sino kamukha niya. Si Elijah ba? Nag-aalalang tanong ko. Agad namulat ang mata ni Judah. Anak ni Ate Yuri at Elijah yan. Diretsong sagot niya. Hindi na ako umimik pagkatapos. Paano nagawa ni Elijah na baliwalain ang anak niya ng ganito? 5 taon ko siyang nakasama at kahit kailan ay hindi ko man lang siya nakitang nagbigay ng kahit konting oras para dito. Makalipas ang ilang sandali ay natahimik din ito at nagbalik ng lahat sa dati. Iuwi ko na muna to para makapagpahinga. Sabi ng isang lalaki at kung hindi ako nagkakamali ay ito ang daddy ni Ate Yuri. Ganun ba? Sige mag-iingat kayo. Babalik ka ba kaagad? Tanong ng daddy ni Judah. Oo, ihahatid ko lang to sa yaya niya. Sagot ni Tito Jethro. Kung gusto mo tito, ako na lang. May pinapakuha si daddy sa akin. Idadaan ko na lang si Aliyah. Question ni Judah. Ganun ba? Sigurado ka ba dyan? Opo, sige po ako na pong bahala. Sagot ni Judah. Okay lang ba sa iha? Tanong niya sa akin. Opo, okay lang po. Sagot ko. Sandali lang ako. Babalik ako kaagad. Paalam ni Judah at mabilis akong hinalikan sa labi. Bago pa itutuloy yan tumayo, bumulong pa ito sa tenga ko. I love you. Nakangiti ang sabi niya, napanguso lang ako sa kanya at napangiti.
Uy, kinilig siya. Pangasar niya sa akin na inirapan ko lang. Matapos niya magpaalam sandali sa parents niya ay umalis na muna ito para ihatid si Alina. Kanina pa kwento ng kwento sa akin si Jumad na nakalap niyang impormasyon kay Axel pero hindi ko alam kung bakit para naglalakbay ang diwa ko at hindi ako mapakali. 1.5 oras na kasi ang nakalipas at hindi pa din bumabalik si Judah. Sa tansya ko ay walang 1 oras ang pauwi at pagbalik dito. Kaya naman kinondisyon ko na lamang ang sarili kung baka na traffic lang siya. Hoy, ano problema mo? Kanina pa nagkakwento sa iyong anak mo, parang wala ka sa sarili dyan. Puna sa akin ni Belle. Sasagot pa lang sana ko nang bigla silang nagkagulo. Hindi mo ba matawagan? Kanina pa yun hindi mapakaling tanong ni Tito Jadro. Ano nangyari Marcos? Tanong ni Belle sa pinsan. Bago sumagot ay tumingin muna ito sa akin. Wala pa kasi si Alina sa bahay nila Tito. Nag-aalang ang sagot niya. Ha? Kanina pa sila umalis Kinakabahang sabi ko. Yun na nga kaagad na muwang ka ba sa akin dibdib? Asan na sina Judah? Maya-may natanong namin tumatakbong isa sa mga pinsan nilang si James at lalo kumuntik na hindi makahinga sa sumunod nitong sinabi. Na-aksidente sina Judah. Judah's POV. Hilot-hilot ko ang aking sentido habang nagdadrive. Medyo masakit pa din talagang aking ulo dahil sa lakas ng fireworks display na inihanda nila kanina. Tahimik ang biyahe namin hanggang sa biglang nagising si Aliyah. Tito Judah, I want to see mommy, sabi nito at nag-umpisa na namang umiyak. Alina, nagpapagaling pa si mami mo. Malambing na suway ko sa kanya pero lalo lang lumakas ang iyak niya na dumagdag sa sakit ng aking ulo. I want my mommy please! I want mommy! Sigaw niya habang umiiyak. Buti na lang at naka-seatbelt ito dahil kung hindi ay paniguradong magpupumilit itong lumapit sa akin. Susuwayin ko pa lang sana siya nang bigla kaming nagulat sa biglaang pagbusina ng mga nasa likuran namin dahil nakagreen na ang stoplight. Lalong kumirot ang sakit ng aking ulo na para bang sasabog na to. Pumipitik-pitik pa. Mami! Mami! Humahagulhol na sabi niya. Todong iyak niya kaya naman halos gusto ko nang takpan ng tenga ko. Parang kutsilong tumutusok sa tenga kong diretso sa ulong mga ngawa niya. Mami! Mami! Mas lalo pang malakas na iyak niya. Mami! Mami! Wag po, maawa po kayo. Halos bumaluktot ako sa sakit, lalo pat may parang ibang boses pa ng bata ang pumapasok sa aking isip. Mami! I want mommy! Patuloy na iyak ni Alina. Wag po, maawa po kayo. Mami! Nasundan pa yun ng iba't ibang boses kaya naman halos pumwala ng kamay ko sa manibela. Mami, please! Shut up! Sigaw ko dito. Nagulat siya sa akin pagsigaw kaya naman nanahimik pero maya-maya ay yun na naman ang naging dahilan niya para lalo namang umiyak. Alina, please! Madiing pakiusap ko. Parang gusto ko na lang na pumikit habang iniinda ang sakit dahil talaga namang hindi ko na kaya yun. Please! Please! Pagmamakaawa pa niya. Stop, Alina! Please, Tito Judah! Please! Wag po, tulungan niyo po ako! Mami! Mami! Tumigil na kayo! Wag niyong gawin sa kanya yan! Halos mabaliw na ako sa kakaisip na kung kani-kaninong mga boses na yun. Tito Judah, please! I want to see mommy! Pagmamaktol ni Alina dahil gusto niya na din kumuwala sa pagkaka-seatbelt niya. Hindi ko na natiis ang pagkairita sa kanya. Alina, I said stop! Sigaw ko sa mukha niya. Ayoko naman sanang gawin sa kanya yun pero gulong-gulo na talagang utak ko. Goodbye, little... Bang! Tito Judah! Sigaw nito talos hindi ko na makita ang dinaraanan namin dahil sa pagkasilaw sa papasalubong na truck. Diretso sa amin. Wala na ako sa tamang pag-iisip kaya naman kinabi ko na lang ang manibela kung saan. Sheila! Huling banggit ko bago nagdilim ang lahat. Sheila's POV. Mommy, why is Daddy sad? Malungkot na tanong ni Shelin habang nakaupo kami sa gilid ng kama ni Judah. 2 weeks na ang lumipas mula nang nangyari ang aksidente. Nabangga sila sa isang malaking puno sa gilid ng kalsada. Ang pagkakwento ay iniwasan nila Judah ang truck kaya naman sa puno sila dumiretso. Konting galos lang ang natamo ni Alina
dahil nakatakip sa kanya si Judah noong maligtas sila. Si Judah naman ay may maliit na sugat sa likod ng ulo at iilang sugat din dahil sa nabasag na salamin. Pero simula nang magising ito ay hindi na siya makausap. Nakatulala lamang siya at nakatanaw sa malayo. 2 weeks na siyang ganyan kaya naman sobra na ang pagtataka ng dalawa. Hindi naman ako iniwan nila Lola at nila Mami Ellie sa pag-aalaga sa kanya. "Daddy will be okay soon, baby," sagot ko sa kanya habang pinipilit patatagin ang aking boses. "Ano bang tinitingnan niya doon, Mommy?" Parang iritadong sabi ni Jumad at sinundan ang tingin ni Judah sa malayo. Nasa kwarto namin ni Judah ang kambal. Sabi kasi ng doktor ay mas mabilis siyang gagaling kung palagi namin siyang kinakausap. Sabi pa nga ay pakausap ko daw kay Jumad para makulitan at magsalita na. "Wala naman eh," parang naiinis na sabi nito sa pagkadismaya. "Kasalanan to ni Alina," galit na sabi ni Jumad. Agad nanlaki ang aking mata dahil sa kanyang sinabi. "Jumad, walang may gustong mangyari yun," pagpapaliwanag ko sa kanya. "Basta! I hate her!" Pagsusuplado nito tumalakip-kip pa. Anak siya ni Doc Elijah. Medyo nagulat pa ito pero nakabawi din kaagad. "I hate her more!" "Sheila, iha. Bukas ang dating ng Tito Romel mo galing Australia. Nakausap ko na siya tungkol dito at sinabi niyang pupuntahan niya si Judah kaagad. Bilin sa akin ni Mami Ellie. Si Tito Romel ang tito nila Judah na doktor na humawak sa kaso niya simula bata pa lang kami. Sabi pa nga ni Mami Ellie ay kung may gusto akong malaman ay kay Tito Romel ko itanong dahil close na close sila ni Judah at dito siya nagsasabi ng lahat ng sekreto niya. Umakyat na ako sa kwarto para pahababain ng dalawa dahil magdi-dinner na. "Daddy, let's eat na!" Naiiritang sabi ni Jubad habang hinihila ang kamay ni Judah. "Kuya, Daddy might get hurt." Naiiyak na suway sa kanya ni Shalene. "Daddy, you lie man! You said babawi ka! Let's eat now!" Galit na sumbat ni Jumad at tuluyan nang lumabas ang luha niya. "Kuya, stop it na!" Suway sa kanya ni Shalene. Dahil doon ay nagtangka na siyang tumakbo palabas pero agad kong hinarangan. "Baby!" Tawag ko sa kanya habang yakap-yakap ko siya. Rinig na rinig ng aking tenga ang mumunting hikbi niya na tumutusok ng lubusan sa aking puso. "He broke his promise, Mom. He said he will do everything. Sabi niya babawi siya, but ngayon wala na siyang ginagawa. He left us again." Umiiyak na sabi ni Jumad. "No baby, may sakit lang si Daddy, gagaling din siya." Paus na sabi ko dahil masakit para sa aking isiping lubos ding naapektuhan ng mga bata. "I'm scared, Mom. I'm scared na hindi na bumalik si Daddy. I thought he's strong and brave. He taught me to be a real man, but why is he acting like a boy? I miss him, Mom. I miss Daddy." Umiiyak na sabi ni Jumad. Kaya naman dahil doon ay napaiyak na din ako at saka siya niyakap na mahigpit. "Babalik si Daddy, okay? Nangako siya kay Mommy. Nangako siyang hindi niya tayo iiwan. Kaya babalik si Daddy, alright, baby?" Paniniguro ko sa kanya at hindi man lang siya nagprotesta sa pagtawag ko sa kanya ng baby. "How?" Umiiyak na tanong niya. "Hindi ba nga sabi nila Lolo, kausapin mo nang kausapin si Daddy para makulitan sa'yo?" Natatawang sabi ko sa kanya. Agad naman itong napanguso. "But I don't want to talk. It's annoying. He did not answer my questions. Feels like I'm stupid." Nairitang sabi nito na ikinagulat ko. "Jumad." Malambing na suway ko sa kanya. "Kuya, Mommy stop na." Umiyak na sabi ni Shalene at agad yumakap kay Judah. "Daddy's crying." Mabilis kaming dumalo kay Shalene at nakitang lumuluha nga si Judah. Umupo ako sa tabi nito at ganun din ang kambal. Marahan kong hinawakan ang pisngi niya at pinunasan ng luha niya. "Hindi ba Daddy? Babalik ka naman kagad?" Malambing na tanong ko kay Judah at para na din kumbinsihin ang kambal. Nanginginig ang aking kamay na humahaplos sa kanya. "I don't want to see Judah like this. Hindi ako sanay." "See, Mom? Nice talking." Tukoy ni Jumad kay Judah. Napangiti ako dahil alam ko miss na talaga nila ang daddy nila. "Mommy, what if you kiss Daddy? Like the story of a princess. The princess is sleeping a long time ago. Then one day her prince came and kissed her. Then the princess woke up." Masiglang pagkakwento pa ni Shalene.
Shelleen, shut up with the fairy tales! Suway ni Jumad dito, pero hindi pa din nagpatalo si Shelleen. Oh, it should be a kiss from a true love! Kinikilig na dugtong pa nito. Go ma'am, please! Pagpupumilit pa niya, tumingin ako kay Jumad at kahit labag sa loob niya ay tumango na lamang to. Hindi niya talaga matiis ang kapatid niya. Dahan-dahan akong lumapit kay Judah. Bumalik ang dating nararamdaman ko sa tuwing naglalapat ang labi naming dalawa. Ayoko nang alisin yun doon. I really missed him. Oops! That's enough! Shelleen is here! Suway ni Jumad sa akin. Kunwaring napanguso ako para asarin siya. Mommy, want more kiss, kuya? Natatawang sabi ni Shelleen. But looks like daddy don't want it. May bahid na pagkadismaya na sabi nito tagad nang lumabas doon sa kwarto. Kinaumagahan ay dumating na si Tito Romel. Maagang-maaga nga ito na parang napakahalaga talaga ni Judah sa kanya. Pag titingnan mo ito ay parang napaka-strikto. May magandang tindig at matangkad din. May pagkakailang gwapo siya. Siguradong noong kabataan din niya ay mas lalo pa. What happened to your best friend? Natatawang biro niya kay Judah habang ginugulo nitong buhok. Ilang beses pa niyang hinaplos si Judah bago hinalikan sa ulo. Sa baba na lang tayo mag-usap. Tipid ng ngiting sabi nito sa akin. Mabilis kaming bumaba sa may sala. As you can see, hindi natuloy ang sasabihin nito sa biglaang pagsulpot nila Jumad. Doctor, is my daddy okay? Seryosong tanong ni Jumad dito. Nakabihis silang dalawa dahil susunduin sila ni Axel at Belle para ipasyal. Jumad, malambing na suway ko sa kanya. Nahihiya akong napatingin kay Tito Simon at nagulat ako sa pagka-amaze ng mukha niya. Kamukhang kamukha ni Judah ang mga to. Lalo tong batang to, sabi niya tinukoy si Jumad. Lumapit siya sa dalawa tinalikan. Tuwang-tuwa siya nakipag-usap kay Jumad dahil talaga namang straight to the point magtanong ito. Can you really help my dad or what? Tuwang-tuwa siya sa dalawa pati na din sa lambing magsalita ni Shelleen. Pero agad din dumating sina Axel at Belle para kuhanin ang kambal. Judah is so blessed to have you, son. You gave him two wonderful kids. Nakangiting papuri nito. Thank you po, nahiyang sabi ko. I know na marami ka pang gustong malaman. Siguradong naikwento na sa'yo ni Ellie na madami akong nalalaman tungkol kay Judah. Pag-uumpisa niya at agad akong naging seryosong boses niya. Alam mo kasi Iha, simula nung bata pa si Judah ay ako na sumusubaybay sa kanya. Ang sabi niya sa akin gustong-gusto daw niyang pag kinakausap niya ako dahil nababawasan yung bigat na nararamdaman niya kapag may pinagsasabihan siya nito. Hindi naman pwedeng araw-araw siyang pumupunta sa ospital para lang magkwento sa akin. Kaya naman binigyan ko siya ng journal. Sabi ko lahat ng gusto niyang sabihin sa akin ay isulat niya. Weekly ko yung chinecheck para malaman ang progress niya. Kinuwento nito at may nilabas na isang makapal at magandang notebook. Ito yung journal ni Judah. Recent na ang mga nakasulat dyan. Yung journal niya nung bata pa siya'y nasa kanya. Hindi ko alam kung nasa niya tinago. Natatawang kwento niya. I will give this to you. Alam ko marami kang katanungan at yan lang ang makakasagot ng lahat ng yun. Si Judah lang. Paniniguro niya. Tito, hindi ko alam ang gagawin ko. Ayaw kong iwanan si Gianna, lalo na ngayon may problema siya. I feel so helpless. Hindi ko alam ang gagawin ko. I'm blaming myself kasi hindi ko siya nailigtas. Na-aksidente siya hanggang ngayon na hindi pa gumigising. Hindi ko kayang dumalang man lang sa kanya sa ospital. Hindi ko kayang makitang ganun siya. For the second time, wala na naman ako nakagawa para sa babaeng mahal ko. Wala talaga akong kwenta. Yan agad ang unang sulat na nabasa ko pagkabukas ko ng journal ni Judah. Marahil ay nangyari ito bago pa man sila pumunta ng US noon. Wala pa din ang kambal at umalis na din sila, Tito Romel. Kaya naman napagpasyahan kong basahin ng sumunod dito. Tito, simula nung dumating kami dito ay palagi na lamang ako nananaginip. Simula na makita ko ulit siya ay parang bumalik na naman sa akin yung masamang alaala. I don't want to see her. Ayaw ko lumapit man lang sa kanya because she is a living proof that wala akong nagawa para sa kanya. I'm so stupid and I hate this feeling. I hate her. Medyo nagtubig ang aking mata sa aking nabasa. Kung hindi ako nagkakamali ay akong tinutukoy niya dito. I am a living proof of the dark past. Kaya ba ganun na lang ang trato niya sa akin? Ganun na lang ang pandidiri at galit niya sa akin? Which means, naaalala niya talaga ako. Napahinto ako sa susunod na pagbabasa ng biglang may kumatok. Dali-dali ko yung binuksan at nakita si Mommy Ellie. Ma, may kailangan po ba kayo? Tanong ko. Yung kambal? Medyo nauutal na tanong nito.
Agad kumunot ang noo ko dahil sa inaakto nito. Para natatakot siya na parang nagpapanik. Hindi ko alam kung bakit at anong problema. Kasama po ni Axel at Belle. May problema po ba? Nag-aalalang tanong ko. Umiling ito pero hindi pa rin sapat para makumbinsi man lang ako. Tatawagan ko lang si Belle. The kids should go home now. Mabilis na sabi niya taga-dinukot ang cellphone sa bulsa. Hello Belle. Hindi ko na nadinig ang sumunod itong sinabi dahil lumayo na siya sa akin. Kaya naman pumasok na lang ulit ako sa kwarto at pinagpatuloy ang pagbabasa. Tito, akala ko makakatakas na ulit ako sa bangungot na yon na nagpasya sila. Mami na bumalik na ng Pilipinas, but that girl, to hell with her. She sets me up kahit kailan hindi ko gagawin sa kanya yun. I don't even know how to approach her because even her face is shouting stupidity to me. Shit this life, how can I even live in the same roof with her? Pagsisisihan niya to, I will make her life miserable. Hanggang siya na'y sumuko sa akin. I want her out. I want her out of my life. Hindi siya nakakatulong sa akin, Tito. Lalo lang bumabalik sa akin ang lahat. He hates me. Yun lang yun. Tuluyan naglabasan ng luha ko sa aking nabasa. Ngayon ko lang nalaman na ganito. Hindi ako nakakatulong sa paggaling niya. I'm so stupid. Nang pilitin ko siya sa sitwasyong ito, hindi ko alam na ganito palang epekto ko sa kanya. Na ako ang dahilan kung bakit hindi pa din siya makamove on sa past. Marahan ako lumapit sa kama niya at hinaplos ang buhok niya habang natutulog to. I'm sorry Judah, but nagawa ko yun kasi mahal kita. Lumuluhang sabi ko sa kanya saka siya hinalikan sa noo. Tumabi ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. All these years, akala ko ako lang ang nahihirapan sa pag-alala ng nakaraan. Hindi ko alam na nahihirapan din pala si Judah. Akala ko ako lang yung nagsasakripisyo na itago at kimkimin na lang lahat na nangyari noon. Hindi ko alam na ganoon din pala ang ginagawa ni Judah. Napagpasyahan ko nang bumaba nang marinig kong dumating na yung kambal. Are you really a dragon, Tita Belle? Dinig ko natatawang tanong ni Jumad. Of course not, Kuya. Tita Belle is like a princess. Sweet na sabi ni Shalene. Alam mo, Jumad, huwag ka napapaniwala dyan sa tito mo pangit. Nairitang sabi ni Belle na sinundan ng halakak ni Axel. Ako pangit? Ano ka pa? Natatawang sabi nito't nakipag-appear pa kay Jumad. Inaaway niyo na naman ang Tita Belle niyo. Singit ko sa kanila. Mami! Agad tumakbo ang dalawa sa akin. Nag-enjoy ba kayo? Yes, Mom, sabay nilang sabi. But sana next time kasama ka na at saka si Daddy. Malungkot na sabi ni Jumad. Siyempre naman, next time kasama na kami ng Daddy, okay? Pag-alala ko sa kanya. Sabi ni Tito Axel, sasamahan niya ako sa first day ng swimming class ko. It's supposed to be Daddy, patuloy niya. Napatingin ako kina Axel at Belle at nginitian sila. Buti na lang at nandito sila para sa mga bata. Dahil kung ako lang ay baka hindi ko kayaning ipaliwanag sa kanila ang nangyayari at kalagayan ng daddy nila ngayon. Dito na kayo kumain, magpapahanda na ako ng dinner kay Manang, sabi ko sa dalawa. Yes, Tito Axel, dito na lang kayo mag-dinner ni Tita Belle, masiglang sabi ni Jumad at parang close na kaagad sila. Tumango naman si Axel para sundin ang gusto ni Jumad. Kahit papaano ay nagiging masaya ang mga bata sa presensya ng dalawa. Pagkatapos kumain ay tumulong pa ang mga itong patulugin ng dalawa saka sila umalis. Kaya naman naghanda na din ako para matulog nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hello? Sheila, agad ko nakilala ang pagmamayari ng boses na yon. Elijah, bakit napatawag ka? Ano kailangan mo? Pwede ba tayo mag-usap bukas? I really need to talk to you. Importante lang please. Pagmamakaawa niya. Marahil ay inisip nitong may hirapan na siyang kumbinsihin ako dahil sa nangyari nung huli kami nakita. Okay, sige. Thank you. I'll text you kung saan restaurant. Para nakahinga ng maluwag na sabi nito. Hindi ko na hinintay na may idugtong pa ito't agad ng pinatay ang tawag. Kinaumagahan ay maaga nitong tinext kung saan kaming restaurant magkikita. Tito, I can't believe I slapped her. Nadinig kong umuungol siya dahil siguro na nanaginip siya. I tried na gisingin siya pero ayaw niya. Kinabahan ako kung anong pwedeng mangyari sa kanya. I started to panic. Wala na akong ibang alam na paraan para magising siya. I was so desperate so I have no choice but to slap her. Gusto kong maawa, but every time na maalala ko nakaraan ay bigla na lang nagiinit ang ulo ko. So wala akong ibang nagawa ko indang insultuhin na lamang siya. By that, gumagaan ang pakaramdam ko.
Gumagaan ang pakiramdam ko na wala akong kasalanan. Wala dahil siya ang may gusto noon, hindi ako. I deserve it. Yun lang ang pumasok sa isip ko every time na nababasa kong journal ni Judah. Hindi ko alam kung ano. Ba't talaga ang pumapasok sa isip niya every time na nakikita niya ako? Pero I guess alam niya. He just denying it. Yun marahil ang epekto ng treatment niya. Ang matutong i-deny ang lahat para mawala sa isip niya. Nasubukan ko na din yun noon. Pero hindi umubra dahil grabe yung trauma ang dinanas ko. Hindi ko alam kung saan humuhugot si Judah nang hinanakit niya. Dahil ang pagkakaalam ko lang naman ay nasaksihan lang niya ang pang-aabuso sa akin. Marahil ay mas malalim ang reason kung bakit ganun. Tama nga si Tito Romel. Si Judah lang ang makakasagot ng mga tanong ko. Ililipat ko na sana ulit sa sunod na page na biglang mapansin ko ang pagdating na ni Elijah. Kanina pa ako dito sa restaurant na tinext niya. Sorry I'm late. Si Alina kasi. Paumanhinitot mo kang galing pa ito sa pagtakbo. I'm glad na nabanggit mong anak mo sa wakas. Panimula ko dahil totoong ngayon ko lang narinig na banggitin niya ang pangalan ng anak niya. Hindi nito pinansin ang sinabi ko't nagpatuloy. Look Sheila, I'm sorry sanang. Wala nin Elijah. Can you just make it straight to the point? Tanong ko na hindi na siya pinatapos. Bumagsak ang balikat nito sa pagkadismaya. Pumayag ang mga pueblo, nibigay muna sa akin ang custody ni Alina. Dahil sa kondisyon ni Yuri, isasama ko siya sa US. At uulitin ko Sheila, gusto kong sumama kayo ng kambal. Desperadong sabi nito. Ano? Medyo tumaas na din ang boses ko. Nasagot ko na yan Elijah. Ayoko. Ayoko nang bumalik doon. Ayoko nang iwan si Judah. Bakit ba hindi mo na lang ako hayaan? I know, malaki ang utang na loob namin sa'yo. Pero please naman, intindihin mong itong desisyon ko. Madiing pagpapaliwanag ko sa kanya. You don't understand Sheila. Frustrated na sabi niya. Then let me understand. I know kung ano nangyari kay Judah. He is not capable of protecting you and the twins. Kaya nga sumama ka na sa akin. Hindi ko na siya pinatapos and then slap him. How dare you para sabihin yan? Judah is not capable of protecting us, ha? Why Elijah? Are you even capable? You want to protect us? But in the first place, wala kang ginawa kung hindi pa ikutin ako. You lied. Paano na yung sumbat ko? Mariin itong napapikit. I lied because I want to protect you, Sheila. I want to protect you. Madiing panggungumbinsi niya. You want to protect us? Ni sarili mo ngang pamilya ay hindi mo na protektahan? Alam mo bang sobra akong nagigilty? Inilaan mo lahat ng oras mo para sa amin, samantalang pinabayaan mo si Ate Yuri at si Alina. Pangungonsensya ko sa kanya dahil kahit ako'y ganun din ang nararamdaman. Bakit hindi ka na lang magstay dito at ikaw mag-alaga sa asawa mo? Question ko. I don't love Yuri. I never did. Nag-aalang ang sabi nito. Agad na laki ang aking mga mata. Then why did you marry her? Nagkaroon pa kayo ng anak? I asked with frustration. I am his doctor. I want to help her. Sobrang desperado na niya magkaasawa at magkaanak para sa lola mo. Pag-uumpisa nito ng kwento niya. Para kay lola? Nagtatakang tanong ko dahil hindi ko magets kung anong connection ni lola doon. Yun ang kondisyon ng lola ni Judah noon. Akala niya pag nagkaanak at nagkaasawa na siya sa kanya ibibigay ang kumpanya na in the first place ay para kay Judah lang naman talaga. That's why she's so depressed at hindi ko na alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Delikado siya Sheila, so I want you to come with me. Pakiusap niya at nagawa na nitong hawakan ang kamay ko ng mahigpit na hinawakan. No, hindi ko iiwan si Judah. Matigas na sabi ko at ginamit kong buong lakas ko para mabawi ang kamay ko. Please Sheila, kahit para sa kambal na lang. Kung para sa kambal lang iisipin ko, mas lalong hindi kami aalis dahil ang wag iwanan si Judah ang makakabuti sa kanila. I became so selfish sa 5 taong nilayo ko sila sa daddy nila. Hindi ko na ulit-uulitin yun. That's it Elijah. Hindi ko iiwan si Judah. Hindi na ulit. Pinal na sabi ko't mabilis siyang iniwan doon. Nang makarating ako sa bahay ay agad akong naabutang naglalarong kambal sa kwarto namin ni Judah. She's annoying, Daddy. She's so fat and napakakulit niya. Kwento ni Jumad sa daddy niya. What is it, baby? Singit ko. Dahil hindi nito naramdaman ang presensya ko. Hello, Mommy! Mabilis itong tumakbo sa akin para halikan ako. Kakauwi lang din pala nito sa kanyang first day sa swimming lesson. How's your day? Malambing na tanong ko. Agad itong umalokip-kip at napasimangot. I have a classmate. Oh no, anak siya ni teacher. Mataba siya at nakakainis. I think may crush yun sa akin.
Ayoko sa kanya! She is so annoying! Iritadong pagkakwento nito, napatawa ko. Baka naman friendly lang. No ma'am, she touched my butt! Galit na sabi nito at minwestra pa ng paghawak sa puwatan niya. Narinig ko malambing na tawa na Shelly na naglalaro ng luto-lutuan niya. And Tito Axel just make fun of me. If walang tao doon, lulunurin ko siya. Nakakainis. She is sore in the eyes. Para nandidiri pang sabi niya. Baby, gusto lang siguro niya makipagkaibigan sa'yo, pagkukumbinsi ko. No ma'am, I hate her. That's final. Masungit na sabi niya at tagad ng marcha pabalik sa akin na upuan niya kanina. Hapon na dumating ulit si Tito Romel. Tamang-tama, I want to clear things out. Minsan makakabuti din kay Judah iha kung ilalabas niyo sa bahay para naman maiba yung nakikita niya. Payo nito habang siya na-check si Judah. Tangulang sinagot ko sa kanya dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimulang magtanong. Sige magtanong ka na, natatawang sabi nito na parang nababasa niyang nasa isip ko. Tito, alam po ba niya? Naalala po ba niya? Magulong tanong ko. Tipid na ngumiti ito sa akin at maayos na umupo sa gilid ng kama ni Judah kung saan diretso nakatapat sa upuan na kinalalagyan ko. Bago sumagot ay tumingin muna ito kay Judah sa kamarahan tumango-tango. Hindi pa siya nagsasalita ay gusto nang kumuwala ng mga luha ko. Iba't ibang emosyon ang nararamdaman ko. I taught him to forget everything in the past. Pero syempre hindi ko naman makokontrol ang lahat ng yun. Na kay Judah pa din yun kung paano niya gagawin. Then, in the middle of his progress, napansin kong he used one of the defense mechanism that I told him. And one of that is the denial. Naalala niya lahat, but he always denies it. Hindi ko naman siya masisisi dahil ang hirap din ang pinagdaanan niya. Malungkot na kwento nito sa akin at hindi ko na namalayang lumuluhan na pala ako. Ano pong pinagdaanan? Naguguluhan tanong ko. Ask him. Sagot niya tinuro ang journal na nakapatong sa side table. Just be sure na kung ano man ang malaman mo hindi magbabagong tingin mo sa kanya. Hanga ako sa paraan ng pagtatago niya noon. Pero in the end of the day, naging masama ang epekto ng pagtatago niya ng totoong nararanasan niya. Hindi ko maintindihan kung ano ba talagang gustong iparating ni Tito sa akin. Kaya naman hanggang sa nagpaalam na ito ay hindi na ako nagtanong. Pagkaalis niya ay mabilis kong kinuha ang journal at binasa. Hinanap kong huling sulat niya na binasa ko at mabilis na nilipat yon sa kasunod. Pero halos mabitawan kong journal nang maramdaman kong panginginig ng aking kamay dahil sa aking nabasa. Tito, how dare that woman accuse me na wala akong alam sa nangyari sa kanya at hindi ko naintindihan yun. She even shouted at my face. Bakit? Siya lang bang inabuso? Siya lang bang pinagsamantalahan? With that, I stunned.